Call to worship. The word of the Lord came. The word of the Lord comes. The word of the Lord will come. Let us pray together. When we try to ward off your call to proclaim the kingdom's good news to those we would never welcome into our tight circle, you remind us that we can never set boundaries on how far your mercy, your love, your hope will extend, God of persistence. Looking at your watch, you announce, "It is time." Opening your arms to welcome all the outlanders we build fences to keep out of our lives. Opening your heart to draw all the odd ones out into the safe shelter of your heart, calling Jesus. Each morning, you break your fast with those for whom we have no place at our tables. Each day, you set out to meet those who stand at the edge of our narrow-mindedness, to show them the path home. Each evening, you take our foolish fears and gently blow them away from our hearts, Companion of Grace. We wait and trust in you, God of this community, holy in one, even as we pray as taught, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.
For our gospel today, let me read to you Mark chapter 1, verses 14 to 20. Now, after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him. Brothers and sisters, in the beginning was the Word, and the Word lived among us. Amen. Good morning, my dear friends. Kumusta po mga kapatid at kaibigan, lalong-lalo na kayong lahat na taga-subaybay po ng ating worship service online. I would like to tell you a personal experience. Some years back, noong grade 3 pa lang yung aking anak na lalaki na binabaonan ko ng kanilang tanghalian. Kasi merong time na hindi kami nakakapag-ready ng kanilang baon dahil sa mga gawain. But we try things na katulad ng pagbabaon sa kanila pagka lunchtime na. Sa isang kiosk na kung saan sila nagsasama-sama para kumain, nagtatanungan sila na magkakaklase kung ano ang ulam nila. Yung isa sabi niya chicken, yung isa hotdog, yung isa adobo. Tapos yung isa nagtanong, "Nag-uulam ba kayo ng dinuguan?" Sabi ng isa. "Oo naman, ang sarap kaya ng dinuguan." Ang sabi ng isang kaklase nila, "Uy, bawal kumain ng dinuguan, masamang kumain ng dinuguan. Huwag kayong kakain ng dinuguan kasi hindi siya maganda o siya'y isang bagay na hindi dapat ginagawa." Those kids during that time is talking about blood were just grade 3 students. A grade 3 student without any theological studies can already defend his faith and church convictions. Another experience was when I had a lecture on discipleship to a certain lay organization of a certain district. Sabi ng isang nagtanong, "Pastor, madali pong gawin nyo yan kasi kayo ang nag-aral. Kayo ang gumraduate sa seminary. Kayo ang merong theological background. Kayo ang nag-aral sa Biblia. Kaya madali nyo pong sabihin ang mga bagay na yan. Paano po kami?" Sabi nung nagtanong, "Wala po kaming pinag-aralan tungkol sa Biblia at sa mga theological studies." And so what I did was, I told them the story about the grade 3 student. Sabi ko, walang seminary background ang batang yon. Pero he was able to witness to others his faith and convictions.
The gospel today tells us about Christ calling some fishermen to share the responsibility of gathering the scattered family of God and proclaiming the good news of salvation to all people. Ang mga taong tinawag ni Jesus sa teksto natin ay wala din pong theological backgrounds. They did not even go to a seminary for them to learn Bible. They were completely unprepared. And most probably, they did not belong to any of the religious groups existing at that time. But Christ approached them in their life situation as fishermen and carried out their everyday chores. Doon sila tinawag ng Panginoon. Sa panahon na sila ay naroon sa kanilang mga bangka, sa panahon na sila ay humahabi ng kanilang mga lambat na inihahanda para sa kanilang pangingisda. Sa pamamagitan ng simpleng activity ng pangingisda, sila ay hinamon upang sumunod kay Jesus para sila ay maging fisher of men or fishers of men. Hindi na sila manghuhuli ng isda kung hindi sila ay manghuhuli na po ng mga tao. Tayo din po sa henerasyong ito bilang mga sumusunod kay Jesus, there is this ever-standing summon of Christ to everyone who wishes to follow Christ. That is to be part of God's design of saving the world. We are called to save the world. So paano po natin ito gagawin? We only have to be responsible in discovering God-given possibilities in our ordinary affairs. Sa pamamagitan ng simpleng gawain natin araw-araw, maaari po nating iligtas ang ating mga kapwa. Sa mga simpleng pakikipag-ugnayan natin sa ating mga tao o sa mga tao sa ating paligid, sa ating asawa, sa ating anak o mga anak, sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga kapitbahay, sa mga kaibigan at kaopisina natin, at sa mga taong nasa sakyan at sa palengke at sa amang lugar na pwede nating makasalamuha ang mga tao at nilalang ng Diyos. We can proclaim to them the good news by means of our everyday chores. Mangingisda ka man, teacher ka man, o anumang profesyon o vakasyon ang meron sa iyo, you and me can save people from their sins by letting them see the example of a Christ-like life na meron tayo. You just have to do your everyday works sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at convictions tungkol kay Jesus. At kadalasan, dito po tayo nagkukulang. No? Dito tayo nagkukulang. Yung responsible na pagiging disipulo o follower ni Jesus Christ. To be responsible followers of Jesus Christ means to respond with abilities and skills to our work presented to us. Kahit na andun tayo sa ating mga trabaho sa opisina, pribado man ito o publiko, we can be responsible followers of Jesus Christ. The fishermen in the gospel did not possess special competence and qualities to fit into such demand of responsibility. Yet, they were responsible people. In fact, they are people with responsibility. They were sensitive enough to respond to the initiative that God or Christ gave to them. Sabi ni Martin Buber,
Love is a response of an I to a thou. No? Ibig sabihin, ang pagmamahal daw ay isang tugon ng tao upang makipag-ugnayan sa kanyang kapwa-tao na una nang gumawa sa kanya ng pagmamahal. Meaning, we forget ourselves. We forget our own person and personal ambitions once we enter into a beginning of merging of our person to another. Parang yung mag-asawang lalaki at babae. Kapag ka sila pinag-isang dibdib sa pamamagitan ng matrimonya, yung isa at isa ay nagiging iisa. Kaya nung tinawag si Jesus o tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo, ang tugon ng mga taong ito ay iwan yung kanilang mga lambat. Ang tugon ng mga taong ito ay iwan ang kanilang relasyon sa kanyang tatay o sa kanilang mga kaibigan. At sila'y sumunod sa ating Panginoong Jesus. Sa tradisyon po ng mga teacher nung panahon ni Jesus o yung tinatawag nating rabbinic teaching o rabbinic tradition of teaching, ang ginagawa noon ay naghahanap ang mga estudyante ng kanilang magiging teacher. Katulad lang ito ngayon sa mga college at universities, the students are the ones who are seeking teachers or professors. Sila yung naghahanap ng mga gusto nilang magturo sa kurso na gusto nila o sa subject na gusto nila, sa course na ginusto nila. So, nakabase ito lagi sa gusto mo. Yun yung tradisyon na kagisnan ng karamihan sa atin. Pipili ka ng subject na gusto mo at yung teacher na gusto mo sa subject na ito. So, yun yung nagiging tradisyon at nagiging kultura natin. But Jesus Christ did the other way around. Jesus take the initiative in looking for students to come to Him. No? Siya yung naghanap ng kanyang mga estudyante. Siya yung naghanap ng kanyang mga disipulo. Hindi yung mga disipulo ang naghanap ng kanilang rabbi. No? Bakit niya ito ginawa? Perhaps, if we were the ones looking for a teacher, pwede nating i-prejudge ito. We would follow a teacher if he or she could meet our expectations. Diba? Kung tayo ang maghahanap. Pero hindi, ginawa ito ng Panginoon on the other way around. Parang ang gusto natin na mangyari ay magtuturo si teacher ng mga bagay na gusto nating ituro sa atin at mga bagay na gusto nating pag-aralan. Iyon yung tradisyon na ginagawa natin kadalasan. Ibig sabihin, pinangungunahan natin yung learning experience na pwede nating makuha mula dito. Kasi kung pipili ka ng subject mo at pipili ka ng teacher para sa subject na yon, wala ka ng learning experience na aasahan doon kasi na-prejudge mo na siya. Nandoon na siya. Pero kung ang teacher ang pipili ng kanyang disciple o ng kanyang follower o ng kanyang estudyante, merong tayong madedevelop na learning experience. So, for Jesus Christ, He did the other way around. Para kay Jesus, mauuna dapat ang pagkilala at pananampalataya natin sa Kanya bago ang ating expectations sa Kanya. Ang relasyon ni Jesus at ang Kanyang mga disipulo ay dapat na nauuna kaysa sa mga bagay na inaasahan natin sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya. No. Katulad ng lagi kong sinasabi, wala pa tayong relasyon sa Diyos, pero nag-e-expect na tayo sa Diyos. Dapat magkaroon muna tayo ng relasyon sa Kanya.
Dapat magkaroon muna tayo ng pananampalataya sa Kanya, ng pananalig sa Kanya, bago tayo mag-expect ng mga bagay tungkol sa ating relasyon sa Kanya. Kung babalikan natin ang teksto, Jesus Christ did not discuss with them theological discourses in convincing His would-be disciples to follow Him. He simply told them, "Come and see." Ganun lang yung sinabi ng ating Panginoon. At ito ang naging susi sa mga taong ito para makita at mapag-aralan yung tinatawag nating learning experiences with Jesus Christ for almost 3 years ng kanilang pagkasama. Sa ating henerasyon ngayon, mga kapatid, lalo na sa business side ng ating mundo, mapapansin natin na halos lahat ng binebenta sa market ay ginagastusan po ng sobra-sobra para bilhin lang ito ng tao. Di ba? Ang daming advertisement. Pagpasok mo sa Facebook, meron. Pagdating mo sa YouTube, meron. Sangkatutak na advertisement ang makikita mo dyan just for us to buy the product. Sa mga multi-level marketing na once pinasok din namin ng mga pastor, ang ginagawa dyan, tanim sila ng tanim ng mga ideas sa pamamagitan ng mga seminar dito, seminar doon, at iba pang mga ginagawa at idinadaos para maipakita ang scheme na gusto nilang bilhin ng tao o yung produkto na gusto nilang maipakita sa tao para ang mga tao na magiging interesado dito ay magre-register sa kanila and they will become their downlines and customers at the same time. At sila naman yung mga uplines. Di ba tama po ako? No. Yung iba, gumagamit po ng mga kilalang tao katulad ng mga artista, ng mga sikat na personalidad para magbenta ng kanilang mga produkto. We make our judgments based on the people whom we know and the words that they are trying to sell to us. But in religious tradition, my dear friends, God manifests first Himself to us in a form of a baby. The epiphany of God in our lives is in a form of a baby named Jesus. Nakipamuhay siya sa atin, naging kaibigan natin, nakipagrelasyon muna sa atin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. No wonder that when Jesus came to Peter, to James, to John, to Andrew, and all the fisher folks during that time, madali silang sumunod dito. Why? Walang advertisement si Jesus noon. Walang compensation package na iminomostra sa board noon. Walang mabulaklak na scheme na ipinapakita ni Jesus noon. Ang sabi lang niya, "Come and see." Ibig sabihin, nandoon na, built-in na sa kanila yung relasyon. Built-in na sa kanila yung ugnayan. Built-in na sa kanila yung pagiging magkaibigan o magkapatid sa pananampalatayang kanilang pinagsasama-samahan. The first disciples believed first in the person of Jesus Christ as their Messiah. Ito yung lagi nating dapat natatandaan. It was the person of Christ who suffered and died on the cross, and He was the same person who resurrected on the third day. Ibig sabihin, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay purong gawa ng kanyang pagmamahal sa lahat ng nilalang ng Diyos. It is pure response to that kind of love God has given to all the world. No. Ito ay kusang outflow na tinatawag na nagmumula sa kanyang pag-ibig
sa mga tao bilang kanyang misyon at siya bilang Mesyas. Ibig sabihin, sa mas malalim na kahulugan ng tekstong ating binasa ngayong umaga, ang kanyang pagtawag sa mga tao para maging kanyang mga disipulo ay hindi lang upang maging fishers of men, kung hindi upang magtiwala tayo sa Kanya na Siya ang Mesyas, ang tunay na anak ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Before we become fishers of men, we need to believe first His identity before we can enter into a relationship with Him. Then and only then that we can truly accept and obey all of His commands. Madali na sa atin ang mag-come and see kapag na-establish natin yung ating pananampalataya sa Kanya at relasyon natin sa Kanya. Human efforts to understand and follow Christ would all be in vain unless we believe. Hanggat hindi tayo nananalig at nagtitiwala sa anak ng Diyos, we will always hold back so many things from God. Lahat iiwasan natin, lahat hindi natin maibibigay, lahat hindi natin maipagkakalob kasi nga wala tayong personal na pagkilala sa Kanya. Hindi natin mabibitawan ang tunay na ikapo ng ating mga income kung hindi natin kilala si Jesus. Hindi natin kayang ipaglaban ang ating pananampalataya kung hindi natin kilala si Jesus. Hindi natin magagawang disciple ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating kapitbahay at ang ating mga kaibigan kung hindi natin kilala si Jesus. If we would have this simple and pure faith of a grade 3 student na sinabi ko kaninang nag-umpisa tayo, marahil magagawa din nating iwan ang lahat ng ginagawa natin upang ihandog ang ating sarili sa tawag ni Jesus na tayo ay maging fishers of men. Hindi magiging dahilan ang COVID virus kung tunay na si Jesus ang kinikilala niyong Panginoon. Christ, my dear friends, becomes real, a person, part of our own, once we respond to Him. Ang sabi ni Heidegger dito ay sorhe, or care. Someone becomes an integral part of our being when we care to assume responsibility for that person. Jesus Christ cared for us so much and loved us so much so that in responsibility for us, He gave no less than His very life. Tayo din po ay tinawag ng Diyos, mga kapatid. As He first and foremost did to us, to be persons of responsibility, to love Him with the totality of our lives. And it is no wonder that in the commandments, ang sabi niya, love God with all your minds, with all your heart, with all your strength, and love your neighbor as yourself. When we care to follow Christ, Christ will become part of our being. Christ will be the center of our heart. Christ will be the focus of our minds. Christ will be our strength. And Christ is the neighbor whom we love as ourselves. Amen. For our closing prayer, let me pray for everyone. Let us pray. God, our Father in heaven,
Lord, thank you for this day. Thank you for all of your blessings that we continuously receive every day, especially this gift of life. Salamat dahil sa handog mong buhay ay nagkakaroon po kami ng pagkakataong mailathala ang aming pananalig sa inyo, ang aming pananampalataya sa inyo, at ang aming pagsaksi sa inyo sa lahat ng mga taong pwede naming makasalamuha araw-araw. Salamat, Panginoong Diyos, dahil sa buhay na handog niyo sa amin. Nagiging bahagi kami ng isang sistema na kung saan, kung paano ito nagaganap dyan sa kalangitan, ay maging ganun dinawa dito sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na sa amin pong araw-araw na gawain ay patuloy naming maipagkaloob ang aming mga sarili para sa mga responsibilidad na mamalakaya ng aming mga kapwa upang ipakilala at patuloy na ipabatid sa lahat ng mga tao saan man sila naroroon at anuman ang kanilang ginagawa sa mga oras na ito ay maipaalam po namin ang inyong kalooban at paghahari sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ganon din, Panginoong Diyos, sa kabila ng kami ay mayroong mga takot dahil sa umiiral na pandemya sa aming kalagitnaan. At ngayon nga po ay meron na namang banta ng panibagong serye ng mga virus na patuloy na bumubuno sa aming buhay at pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na maging masigasig sa lahat ng aming mga ginagawa. Hindi man po kami pinapahintulutang magpunta sa simbahan dahil sa aming mga edad. Hindi man po kami nagkakaroon ng pagkakataong makapanambahan dahil sa marami naming mga gawa at mga gawi. Tulungan mo kaming sa lahat ng aming mga gawa at sa lahat ng aming mga gawi ay makatulong kami sa pagproklame po ng inyong paghahari sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng simpleng pagtulong, sa simpleng pag-aabot ng pagkain sa mga nangangailangan, sa mga taong kailangang tulungan at sa mga tao, Panginoong Diyos, na patuloy na nagugulumihanan sa mga panahon ito. Ipagkaloob mo rin, Panginoong Diyos, sa amin ang Espiritu na tutulong sa amin upang maging matibay sa lahat ng panahon. Hindi lamang po physically, but most especially our spiritual strength. Do not allow us to be fearful always, but to be faithful at all times. Faithful in a way na pwede po naming ipaglabang ka bilang aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Faithful in a way that we can depend also our faith to all other people, and most especially God our Father, to witness to all others Jesus Christ, our Lord and our Savior. Help us, Lord, in this kind of season na kinabibilangan ng bawat isa amin, to manifest your presence to all people around us, especially as followers of Christ, that they may see your grace, your mercy, and your love sa pamagitan po ng aming mga example. Tulungan mo din kami, Panginoong Diyos, na sa patuloy naming pagkilos araw-araw sa lahat ng aming mga gawa at mga gawi ay maipagkaloob namin ang aming sarili na tunay na disipulo ng aming Panginoong Hesus na nagtataglay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mailathala at maipahiwatig ang inyong kalooban, ang inyong kaharian at ang inyong kaligtasan sa lahat ng mga tao mula sa amin,
sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, at sa lahat ng mga taong sa aming buhay makikipamuhay. Panginoon, patawarin niyo kaming higit, lalong-lalo na sa panahon na kami po ay nagkukulang sa lahat ng mga ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon, mga kapatid, tayo'y humayo, tayo'y dumulog sa araw-araw nating gawain. Tayo'y sumubok sa mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Tayo'y makipagtulungan at mag-alay ng ating mga sarili sa mga pagkakataon na magtuturo sa atin ng mayamang karanasan sa mundong ibabaw, sa kabila ng takot at sa kabila ng tayo ay hindi makakilos. At naway ang tulong ng Diyos, Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, at ang pakikipisan ng banal na diwa ng Diyos ang sumainyo at sa ating lahat, ngayon, bukas, at sa mga darating pang mga panahon. Amen. Thank you.